can't stop. You are the one. You're everything I want. You give me reason to smile as you set my spirit free. You give me everything I need. Called to live each day with faith again. You are my world. You set my feet on solid ground. My soul secure, I won't be moved. You are my rock. You are the one. You're everything I want. You give me reason to smile as you set my spirit free. You give me everything I need. Called to live each day with faith again. Look on high, your word will be my life. Hold my hand and guide me. You're the way, the truth, the life. You give me reason to smile as you set my spirit free. You give me everything I need. Called to live each day. You give me reason to smile as you set my spirit free. You give me everything I need. Called to live each day with faith again. Lead me to the rock that's higher than I. Take away the sin that made me blind. Show me your way so I can see. I'm here for you, hear me, God. I thirst for you, hear me, God. Oh, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, Holy Spirit, I wait on you. Oh, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, Holy Spirit, I'm needing you.
steady. Shape us, mold us, make us new. Jesus, we wanna follow you. We choose grace over pride. Love and mercy be our guide. Open ears and open eyes. See your people through your light. Oh, Spirit move, Spirit lead. Make us who we're called to be. Train us, Lord, make us more and more like Christ. Fill our hearts, fill our lives, let your spirit shine so bright. Love and joy, peace and grace, faithfulness in every place. Train us, Lord. Maraming pagkakataon po sa buhay natin na pagdaayos lang natin ng relasyon natin. Unang-una sa ating pag-iisip, sa ating pakiramdam, sa ating pag-uugali. Merong himala na pwede maganap. Pero pag hindi po natin sinubukan man lang na baguhin yung mga bagay na kaya nating baguhin at i-challenge yung pag-iisip natin, walang mangyayaring pagbabago sa atin. Yung sanang pagpapala na meron na tayo, hindi natin makukuha yun. Mag-ingat tayo lahat. Because when we're listening and we already have a prejudgment on the person, alam niyo ba ang ginagawa ng Lord? Just to correct us, babalik ta rin niya yun. Ilalagay niya tayo dun. Na hindi mo akalaing, ba't ako napunta dito? Tapos alam niyo ang masakit, ang gagawin ng Panginoon, ipapaalala sa atin, di ba ginanon mo yung ganun? Di ba ginanon mo? Di ba ginanon mo yun? Kaya the Lord will reverse the situation. Kaya po mga kapatid, bilang trainer, tayo talaga lagi tayo naka-hold. Laging clean slate sa Kanya. For your glory. Warmly welcome each and every one of you to our Father's Day celebration today. We would like to take this opportunity to greet all the amazing fathers here at Cuneta Astrodome. Happy Father's Day po sa inyong lahat. In celebration of our wonderful fathers today, narito ang isang fun-filled game na siguradong magdadala ng saya as they play Dad on the Move. Let's begin Dad on the Move in 3, 2, 1. And once again, Brother Sid, congratulations. Congratulations po sa ating fathers na nag-participate. Thank you so much. Maraming salamat po. Tahimik na lumalakad sa landas ng tapat, nagsasakripisyo, laging handang mag-alay. Pinapalakas kami sa oras ng panghihina at sa tagumpay. Siya'y una sa tuwa. Ang puso ng kamay, larawan ng may kapal. Matatag, mapagmahal, tapat at banal.
Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na naka-tune in ngayon at handang-handang makisang maghandog sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig ng kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Alright. Ngayon po ay pinagbubuni at pinapaalala sa atin ng Panginoon ang mga tatay. Kahit araw po ng mga tatay ngayon. At magsipagsaya kayo kasi mamaya iboblow out kayo ng tatay nyo. Alright. Ang pakasaya po natin, although maraming mga pinagdadaanan, purification, pero hindi po tayo dapat matitinag at hindi natin ititigil ang matagal na nating inumpisan kung paano naman tayo magbabalik tanaw na loob sa ating Diyos na buhay. Amen? Magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. 1 Chronicle chapter 29, verse 14. Who am I? And who are my people, that we should be able to offer so willingly as this? For all things come from you, and of your own we have given you. Purihin po ang ating Diyos. Napakaraming bagay po ang binibigay ng Panginoon sa atin, di po ba? Yung mga material things, laging binibigay ng Lord sa atin. Yung mga bagay na pangailangan natin. Pero ano naman in return ang dapat natin maibigay sa ating Diyos? Magbibigay tayo ng mga material things. Ngayong umaga na tong pinabibigay ng Lord sa atin ay ang ating buong lakas. Sapagkat kung wala tayong lakas, ay hindi natin kayang pumunta dito. Napakaraming tao ang mas malaki ang paningin sa material things. Hindi niya nakikita ang mga spiritual things na tinatanggap niya. At isa dito ay ang lakas na binibigay ng Panginoon sa ating lahat na nakakakilos tayo, nakakapagsalita tayo, nakakakain tayo. Kaya ang sabi, sino ako para hindi ako magbigay willingly sa ating Panginoon ng aking lakas? Amen. Kaya ngayong araw na to, alam ko ng bawat isa ay maglilingkod sa Panginoon. Sabi ng Lord, mahalin mo siya ng iyong buong kalakasan. Ang maga na to, sasambahin natin siya ng buong lakas natin. Kaya ngayon, iyuko natin mga ulot, hihingi tayo sa Panginoon ng gabay. Amang banal na sa langit, maraming salamat po sa inyo sa lakas na patuloy mong pinagkakalob sa amin. Nakarapat-dapat lang namin, Lord, na sa aming pagpunta dito, hindi kami napipilitan, kundi willingly, na ibigay namin ang aming mga sarili bilang isang buhay na handog sa inyo, na ang aming buong lakas ay magpuri at magpasalamat sa inyo. Ngunit una po sa lahat, ipatawad mo ang lahat ng aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga kahinaon o dili kaya ay mga naging kasalanan, Lord. Patawad mo pong lahat ito sa amin. At inaanyayahan namin, Lord, na iunat mong iyong mapagpalang Espiritu Santo sa bawat isa. Ibaba mo sa bawat isa ang iyong Holy Spirit upang sa ganon, Lord, ang aming lakas na inalay sa iyo, O Lord, ay magkaroon ng kabuluhan sa inyong harapan. Dalangin namin, Lord, na mag-umpisa sa simula hanggang sa wakas, kayo ang magtapos, ang lahat ng tatayo dito upang magbigay galang, magbigay ng panalita. Ibigay mong double portion ng anointing, lalong higit ang aming beloved bishop na lagi mong ginagamit sa amin, Lord. Double portion ang anointing mo ngayong pagkalaw mo po sa Kanya. Ganon din ang lahat ng aawit, lahat ng tutugtog, ibigay mo rin ang double portion, Panginoon, upang pangunahan kami sa bagay na to ng pagpupuring pasasalamat sa inyo. Nagtitiwala po kami, Lord, na ang kaluguran ay nasa inyo ng harapan. Samot dalangin namin sa nag-iisang pangalan ng iyong anak na si Jesus. And everybody say, Amen! We give you the highest praise, Lord.
We give you the highest praise, Jesus. Hallelujah, Lord. Nothing to say. Your grace covered my way. There is no one like you, and everything you do, you're perfect in every way. Words could never contain the greatness of your name. Mercy unfailing, hope never failing, your love knows no end. I lift my hands to you, my King. You are worthy of praises we sing. I lift my voice, sing out your praise to you, oh Lord. Jesus, God of my days. Jesus, Jesus. Your blood washed out my sins and gave me life to begin. Suffering all just to cover my fault. Your love is on display. I lift my hands to you, my King. You are worthy of praises we sing. I lift my voice, sing out your praise to you, oh Lord. I lift my hands to you, my King. You are worthy of praises we sing. I lift my voice, sing out your praise to you, oh Lord. Jesus, God of my days. Thank you, Lord Jesus, for your presence. Thank you, Lord. We give you the highest praise. I lift my hallelujah, hallelujah, hallelujah to you. Let's lift our hallelujahs to the Lord, church. You deserve the highest praise, Jesus. Hallelujah.
Okay, purihin po ang Diyos sa buhay at subayin niyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po pati sa ating mga bisita sa araw na ito. Sa mga tatay po, Happy Father's Day po sa inyong lahat. At sana sa ating pagiging tatay po ay marami tayong matutunan sa araw na ito. Sana masaya lahat ang tatay. Masaya ba lahat ang mga tatay? Sige, lahat ng tatay magsabing praise the Lord. Lahat ng nanay magsabing hallelujah. Lahat ng anak magsabing praise the Lord. Purihin ang Diyos mga kapatid at sa araw na ito po, tayo po ay mag-aaral na isang paksa. Alam ko napaka-importante po sa ngayon. Kasi yan ang mga problema po na maraming ama ng tahanan na may problema sa kanilang mga anak. Kasi minsan di alam ng mga fathers kung ano dapat maging position ng isang ama. Hindi lang po ama, meron po ibang rolo dapat gampanan ng isang tatay po. But anyways, yan po ang tatalakayin natin sa araw na ito. Sa hindi pagtatagal, let's open our Bible in the book of Psalms 23, verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. All, the Lord is my shepherd, I shall lack nothing. Yuko natin ang ulo natin, tayo manalangin. Dakilang Ama, salamat ulit sa iyo, Diyos, at tulutan mo ikaw mismo, Lord, ang siya manguna sa amin sa magitan ng Espiritu Santo mo. Padaluin mo po, hindi mo sa akin, O Diyos, ang special power mo, Panginoon, ng Holy Spirit, ang dumaloy sa amin lahat para madama namin ang presence mo, Panginoon, sa araw na ito. I-touch mo lahat ng puso ng mga amang nandirito, O Diyos, pati lahat ng mga tao nandirito, Lord. At tulutan mo maabot lahat, Panginoon, ng pangangailangan ng bawat isa. Maraming salamat, Lord. Bless mo kami lahat sa araw na ito. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay, brothers and sisters, to become a father seems to be easy, madali. Because once you get married and have children, you automatically become their father. And as their father, they carry your name, they live in your house, and you raise them till they become adults. And that's the simple explanation of being a father. But what should a father be to his children, whether sons or daughters, and to his wife? Ibig sabihin noon, maging ano dapat tayo sa kanila. Now, there is one role aside from being a father that if neglected can lead to unresolved problems. Pag tayo mga tatay na miss natin itong role na ito, magkakaroon tayo ng problema po. Magkakaproblema tayo, unresolved. Pag sinabing unresolved, hindi mo alam kung ano ang gagawin mo sa problemang yan sa iyong mga anak. And unfortunately, majority of fathers do not know one of the most important roles as the father in the house. Ano yung important role na yon? That's why today we're going to study about what is the other role of a father in the house. Ano yung role na yun ng father mo? Aside from being a father, ano ka dapat sa loob ng church? Psalms 23:1, binasa natin kanina. The Lord is my shepherd. David said, the Lord. And who is the Lord? His Father in heaven. Kanya ko ipaparaphrase po natin ito. My Father in heaven is my shepherd. So David bluntly said, and he declared that the Lord, his Father, is his shepherd. In other words, a father must also be a shepherd or the shepherd in the house. Aside from being a father, dapat shepherd po tayo. Yan ang problem ng maraming tatay. Ikaw ay tatay lang, just plain tatay, just plain father inside the house, but you are not a shepherd inside the house. Pag tayo hindi naging shepherd sa loob ng bahay, tatay ka lang, mamumroblema ka tatay. Sigurado po yon. Isang araw, magkakaroon ka ng problem. There's nothing wrong to be a father. Talaga naman father ka. But aside from being a father, you should be the shepherd inside the house. In fact, in Ephesians 6:4 says, and you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up. Take note the words of praise, bring them up in the training and admonition of the Lord.
Now, the phrase, bring them up in Greek, translated in English, means to nourish, to tend, and to feed, o pakainin at alagaan ang iyong mga anak. And it is the same role that a shepherd fulfills every day in caring for his sheep. Ganyan din ang ginagawa ng shepherd sa mga tupa. Inapakain, inaalagaan. But for me, David was one of the fathers in the Bible who stood as a shepherd to his family, to the children of Israel, and to his literal flock. Dahil meron siyang kawan po, tupa talaga. In feeding, wala tayong masabi sa kanya. I know he fed his children, well-fed ang kanyang mga children. Likewise, the children of Israel did not suffer from starvation during his kingship. Nung siya po hari, pati anak niya, lahat, hindi po nagutom. Magaling siya pagdating sa feeding. In love, lalo sa love. I believe David loved his son Absalom as a shepherd loves the sheep. Because despite Absalom being rebellious to his father, nagrebelde sa tatay niya, betraying his father, attacking his father's palace, and even messing with his wives. Pati kanyang asawa po ay tinabihan po niya and forcing him to flee to the mountains. Ang ginawa ni David, imbis na magalit. As a matter of fact, anong feeling ng isang father pag ganyan ang anak po natin? Sigurado magagalit tayo, maiinis tayo. And David was a warrior. He can kill 10,000. Isang araw, 10,000 he can kill. Kaya ni David po. Kaya si Absalom, kung papatayin niya, sandali lang. Pero ang ginawa niya, umalis siya. Umalis siya ng palasyo, iniwan po niya. Yun po ang feeling ng isang father na tumatay yung shepherd po. Kaya niyang isacrifice ang lahat alang-alang sa tupa. So hanggat ang tingin niya kay Absalom, hindi siya kundi tupa ang tingin po niya. But when the time has come to restore his kingdom, babalik na yung kingdom sa kanya. In 2 Samuel 18:5, ito sabi niya kay Joab, sa kanang kamay niya. Now the king had commanded Joab, Abishai, and Ittai, saying, deal gently for my sake with the young man Absalom. Despite of the fact that si Absalom, rebellious pong anak ito, at talagang sinaktan sa maigi, and yet, ang sabi niya, deal gently for my sake with the young Absalom. And all the people heard when the king gave all the captains orders concerning Absalom. Napatingin sa kanya lahat, pati mga kawal napatingin sa kanya. Siguro ibig sabihin ng mga sundalo niya, pambihirang tatay ito. Ganun na ginawa sa kanya, pinalaya sa palasyo, tinabihan yung kanya mga asawa. Pagkatapos pinalaya siya ron, inalisan siya ng trono, tinalaya sa palasyo niya. Pagkatapos ngayon, deal gently pa rin ang sinasabi ni David po. Hindi lang yon. Ang nangyari po kasi, nagkaroon ng labanan, at nang magkaroon ng labanan po ay napatay ni Joab po. At talagang pinatay ni Joab si Absalom. And in 2 Samuel 18:33, dito kanya reaction. Then the king was deeply moved and went up to the chamber over the gate and wept. Umiyak siya, umiyak. And he went and he said, thus, oh my son Absalom, my son Absalom, if only I had died in your place. Sana ako na namatay imbis na ikaw. Oh Absalom, my son. Imagine that. Sa kabila ng ginawa ng anak niya, ano sabi niya? Sana ako na lang ang namatay. Yun po ang puso ng isang ama. Alam niyo, naalala ko, ng tatay ko. Ang tatay ko, sinabi ko sa inyo, medyo stricto siya. Mura dito, mura doon, inaabot ko dyan. Pero lumitaw ang kanyang pagka-shepherd nung magkasakit ako. Twice ako nagkasakit ng H fever. Talagang dugo dito, dugo sa bibig lang lumalabas. Alam mo, sabi ng tatay ko, sana ako na lang nagkasakit imbis na anak ko. Narinig ko sa kanya yun. At sana ganun ang mga tatay po. Meron kang ganung heart dapat. Meron tayong ganung heart na kaya mo i-sacrifice ang iyong buhay alang-alang sa anak mo. And that is the heart of a father as a shepherd. Ganun ang heart ng isang tatay po. In protection, wala tayong masasabi, David protected. And for the children of Israel against Goliath, siya po lumaban, natakot sila, siya lumaban po. And nobody wanted to fight Goliath kasi malaki. But David volunteered to fight him alang-alang sa children of Israel. But when King Saul tried to stop him, pinihinto kasi bata pa siya, masyadong gurang na po ito si Goliath. Ano sinabi niya?
wag na ikaw, kasi bata ka pa. Sumagot si David. 1 Samuel 17:34. And David said to Saul, your servant used to keep his father's sheep. And when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, bumanggit siya ng lion dito, which is the literal lion, na sinisila yung mga sheep. And who is that lion in the New Testament? 1 Peter 5:8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. In other words, pag sinabi yung lion sa Old Testament, literal lion, sa ngayon po ay si Satan po. Although Jesus Christ was called, or is called, the Lion of Judah. Anong ginawa ng lion sa mga tupa? Anong ginawa? 1 Samuel 17:35. I went out after it and struck it, delivered the lamb from its mouth. Take note. Delivered the lamb from its mouth. And when it arose against me, I caught it by its beard and struck and killed it. Ang binabanggit ni David ay literal na layon. Sinasakmal ang mga tupa, nasa bunganga ng tupa. In the spiritual aspect, hindi lang natin alam, mga daday. Marami po sa inyo, sa ngayon po, hindi mo lang alam, nakuha na ang iyong anak at nasa bunganga ng leon ang anak mo. Nasa bunganga ng leon in the sense na ayaw nang sumunod sa iyo, na barkada na, sumama ugali, naging disrespectful sa iyo, tamad, ayaw mag-aral, at ang ayaw, may bisyo pa, ayaw mag-church, ayaw makinig ng Word of God, ayaw makinig sa inyo, addict pa. Marami sa mga kabataan ngayon, even adult na anak ninyo, hindi nyo alam, nasa bunganga na ng leon po. Naagaw na ni Satanas. Naagaw na ng mga evil spirits, pero hindi pa rin alam ng mga tatay. Kaya madalas pag ganyan na sitwasyon, ganun ang sitwasyon nakikita sa mga anak, ano ginagawa ng tatay sa kanyang anak? Basically kinakausap muna. Pag hindi na ko sa kausap, pag hindi na ko sa pakipag-usap, either sisigawan na yan, mumurahin mo yan, sasaktan mo yan, kaya lang result. Basically, lalo na iinis ang mga bata. Misang galit pa, madalas nagre-rebelde sa ama. Why? Yan ang tanong. Kasi gusto natin mabago agad sila. Kaya maganda. Ang motive ng tatay maganda. Baguhin yung anak, and that is very good. And supposedly, ganun talaga dapat. Mabago ang kanyang mga anak. Pero, listen carefully, tatay. Pag nasa bunganga na ng leon ang anak mo, huwag munang pagbabago ng anak ang dapat isipin mo. Huwag muna. Then what is the first thing to do? Anong dapat namin gawin? Listen to me, fathers. 1 Samuel 17:35. I went out after it and struck it and delivered the lamb. Delivered the lamb from its mouth. Alisin mo muna sa bunganga ng leon. Bago mo isipin magbago, alisin mo muna, deliver mo muna. Next, sa New King James yan. Sa NIV, and then after it, I struck it and rescued the sheep from its mouth. So, ano ibig sabihin nun? Sa BLB, ano sinabi nun? Tatlong translation. And I went out after it, struck it, and snatched it up from its mouth. In other words, tatay, the first thing to do is to deliver or to rescue or to snatch your child out of the lion's mouth. Yun muna. Bago mo isipin pangaralan, magbago, yun muna, agawin mo muna sa bunganga ng leon. Paano mo pangangaralan para magbago kung nasa bunganga ng leon yan? Hindi pa pwede, you know why? Kasi pag nasa bibig ng leon po yan po'y nasa ilalim ng control, nasa ilalim ng influence at power ng leon. At siya gusto niya yon. Gustong-gusto ng anak mo yon na nasa bunganga ng leon. Why? Malaking pagkakaiba ng literal lion sa spiritual lion. Ang literal lion na sinasabi ni David, ang gusto lapain agad, kainin, lunukin agad yung anak mo o yung mga tupa. Yung po yung literal na lion. Pero yung spiritual lion si Satan ay ibibigay muna ang hilig ng laman ng anak mo. Yun ang gagawin niyan.
Gaya ng maglakwatsa ka muna sa pag-aaral mo, huwag ka munang pumasok, magbarkada ka muna, kalukuhan muna, bisyo muna, video games muna, imbis na aral, opposite sex muna, at kasiyahan, walang humpay ang bibigay ng demonyo sa kanya. Kanya gustong-gusto ng anak mo sa bunganga ng leon. Tapos mapasukan mo, ang sabi ng Diyos ay masama yan, huwag mong gagawin yan. Ano sa palagay ninyo magugustuhan niya? Yung sinasabi mo sabi ng Diyos, o yung bunganga ng leon na tiyak na yung bunganga ng leon na magugustuhan niya. You know why? Kasi nga, imbis na kagatin siya, kagatin yung flesh niya, kagatin yung laman niya, yung flesh niya ang pinakakain ng leon ng mga pagkain gusto ng laman niya. Kaya no match yung father. Kasi pinangangaralan mo, nasa bibig pa ng leon, huwag muna, hindi ka papansinin yan. Ang number one dyan, agawin mo muna sa bunganga ng leon. Nakukuha po ba natin? But the question is, how to rescue, how to deliver, or how to snatch your son or daughter from the mouth of the lion. Pati yung asawa mo, isama na rin natin. Paano mo ililigtas sa bunganga ng leon? Now, 1 Samuel 17:35, BSB, I went after it, struck it down. I struck it down and delivered the lamb from its mouth. If it is reared up against me, my hand would grab it by its fur, strike it down and kill it. Pag sinabing fur, yung pong pinakabalahibo niya, hahawakan niya, palagay, ipagwawagwagan niya. Ganun katindi si David. Kamay ang gamit niya. Grab it by its mane. Alam niyo yung mane, yung pinakagano ng leon, yung parang balahibo na nandito. Sinusunggaban niya doon at saka hinakamp. Ang lakas ni David. Why? Hindi dahil sa kanya. Dahil sa Diyos na nagpapalakas sa kanya. Ngayon, pag sinabi niyang, I grab, ako mismo, wala siyang hawak. Kamay niya ang kanyang gamit. Sa banong baraan, alam niyo sa Psalms 22:21, lihis tayo ng konti. Ang sabi ni David, nananalangin siya, save me from the lion's mouth. Save me, Lord, from the lion's mouth and from the horns of the wild oxen. You have answered me. You have answered me. Yan yung hindi natin nakikita, mga tatay. Hindi naririnig ng mga ama sa kanyang anak. Ang nakikita mo lang, narinig mo, yung kagaspangan na ugali niya, yung pagkawalang galang nakikita mo, kalapastangan na nakikita mo, yung pagkayabang nakikita mo, bisyo nakikita mo, masamang ginagawa nakikita mo. Pero hindi mo alam, sumisigaw ang soul and spirit ng anak mong, Father, save me from the mouth of the lion. Dahil iba ang gusto ng flesh niya, iba gusto ng soul and spirit niya. Ang soul and spirit natin, ayaw ng gawa ng flesh. Pero yung flesh niya gusto sa bunganga ng leon, pero yung soul niya ayaw. Kaya sumisigaw yan, help me, Father. Help me, Father. Help me, Lord. Save me from the lion's mouth, Father. Yun ang sinisigaw, pero hindi natin alam. Ba't ko sinabi yung soul ang sumisigaw, tsaka spirit? Acts 16:9. In a vision, ano to? It's not literal. Vision. In a vision, appeared to Paul in the night, and man of Macedonia stood and pleaded with him. Ito daw nakikiusap sa kanya, vision ito. Ano ibig sabihin nun? Yung soul and spirit ng taong yon kumukonect sa spirit niya, mga kapatid, at sabi, come over to Macedonia and help us. Hindi laman niya sumisigaw. Yung soul and spirit niya, gayon din yung mga anak natin, hindi natin alam, sumisigaw na ng help me, Lord, oh help me, Father, rescue me from the mouth of the lion. Hindi natin alam. Tapos, ang nakukuha nila, hindi rescue, hindi deliverance, hindi help, kundi sigaw, mura, palayas, inis, galit, yun ang nakukuha. Why? Hindi alam ni tatay na yung flesh ang bastos, yung flesh ang ayaw sumunod, ang gusto kalayawan, pero yung soul and spirit niya sumisigaw na, Father, save me, deliver me, rescue me from the mouth of the lion. Help me, Father. Pero hindi mo narinig. Tila bigay si tatay. Why? Baka si tatay ay hindi niya ma-discern. Hindi niya nadidiscern. Bakit hindi nadidiscern? Yan ang tanong ngayon. Baka si tatay po ay
tatay lang at hindi shepherd. Tandaan ninyo mga tatay, pag tatay ka lang at hindi mo shepherd, hindi mo maririnig ang daing ng soul and spirit ng anak mo. Pero pag tumayo ka bilang shepherd, mararamdaman mo, maaawa ka pa sa anak mo pag gano'n ang ginagawa. Dahil alam mo, ayaw ng spirit and soul niya. Ang laman lang niya may gusto, pero ayaw ng kanyang soul and spirit. Sumisigaw ng help ang kanyang mga anak. Baka si tatay lang. Tatay na boss, ako nagpapakain sa'yo, ako papabahay sa'yo, papadamit sa'yo, papaaral sa'yo, ako yun, wala naman masama, totoo yun. O tatay na nagpo-provide naman talaga, nagtutuwid din, nagkikare pa sa kanya mga anak. Hindi, pero hindi shepherd, tatay lang siya. Kaya pag naligaw yung anak, hindi na alam kung ano ang gagawin. Meaning, bukod sa tatay, ay shepherd ka. Tatay, shepherd ka. At alam mo na, pag naliligaw ang anak mo, hubad agad ang pagkatatay mo. Suot agad ang pagka-shepherd mo. Why? Yung anak mo nag-transform na bilang tupang ligaw. Hindi na anak yan, tupa na yan na naliligaw. Kaya tatayo ka naman bilang shepherd ngayon. Now, what is the difference between the tatay at ng shepherd? Ano pagkakaiba? Psalm 23, 1-3. The Lord's my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still water. Ginagawa natin yan mga tatay. Pinapakain, pinapainom, pinapaaral lahat. He restores my soul. He leads me to the paths of righteousness. Pinangangaralan for His name's sake. Now, ito lahat ito ginagawa natin. But in verse 4, ito sabi ng tupa, yea though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? Because tatay, shepherd, you are with me and your rod and your staff, they comfort me. Ano ba yung sabihin nun? Ang father o tatay na shepherd has a rod and staff. Meron kang rod, meron kang staff. Why? First, yung rod. Pag sinabing rod, is used to discipline the sheep. Dinidiscipline mo pag matigas ang ulo po. Yung pangkaraniwang tigas ng ulo lang, hindi sumusunod. Hindi pa hawak ng demonyo, hindi sumusunod. Dinidiscipline po. At hindi lang yun. Hindi siya para paluin, kundi para i-correct po siya ng matibay na paghihikayat para maituwid mo siya. A firm nudge para matuwid mo siya ng gusto. I-apply po natin sa anak natin. But it is also used by the shepherd to protect and to fight lion, wolf, and thief. Yan po pampalo rin doon sa mga leon na gustong sumila sa kanyang mga tupa o sa kanyang anak. Next is the staff. May dala ring staff, which is a long stick with a hook at the end. Yung sa dulo, meron hook na nakaganon po, pero kahoy po siya, stick din po. Used by the shepherd to rescue the sheep. Why? Alam ng shepherd may kalaban ang mga sheep niya at gusto silang silain. Alam ng shepherd po. Kaya sa Psalms 23:5, ano sabi ni David? You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cups runs over. Ano ba sabihin no? A father, as a shepherd, knows the enemies of their children or their sons and daughters. Alam mo. Alam nila na may kalaban ng anak nila at alam din nila na kung sino kalaban ng anak nila. Alam nila ang devil o demon spirits ang kalaban ng anak nila pag shepherd ka. Pero pag tatay ka lang, akala mo ang kalaban ng anak mo, yung barkada, tsaka yung modern technologies ngayon, makakalakaran na world, akala mo yun ang kalaban? Yes, ginagamit po yan. Sa mga barkada, ginagamit, yung mga kalakaran, ginagamit po. Pero hindi yan ang tunay na kalaban ng anak mo. Kundi mga demonyo sumusulsul sa mga kaibigan niyan para sulsulan yung anak mo. Nakukuha po ba natin? Hindi mo ito madidiscern. Kung tatay ka lang, madidiscern mo yan pag tumayo kang shepherd sa harapan ng iyong anak. Otherwise, pag pinair mo, pagiging tatay mo, pagligaw ang anak mo, tiyak na, ayun na. Katulad sabi ko kanina, pagagalitan mo lang, mumurahin mo, halos sumpa mo sa galit mga kapatid. Kaya aalis na lang yan at lalong lalapit sa false shepherd.
Lalapit sa false shepherd. Sino yung false shepherd? Of course, yung mga barkada niya na inspired ng devil po, doon lalapit. Why? Kasi doon na-feed yung gustong-gusto na kanyang laman po. Now, anong tayo nang gagawin natin, mga tatay? What did David do to his enemy as a literal shepherd? Anong ginawa po ni David? Sige, paisihin natin ng konti. 1 Samuel 17:35, BSB. I went after it, struck it down, and delivered a lamb from its mouth, but its rear up against me. I would grab it by its fur. Strike it down and kill it. Sa BSB po yan. Next, sa NASB. I went out after it and attacked. Kanina, struck ngayon, attack it and rescue the sheep from its mouth. And when it rose up against me, I grabbed it by its mane and struck it and killed it. Pinapatay niya. Sa magitan ng ano? Kamay ang ginagamit po ni David. In other words, sa parteng ito ay pinapaalam sa atin ng Lord. Pag hindi natin nakuha po ang dapat natin gawin, anong mangyayari sa ating mga anak? Papatulan po natin ang ating mga anak na hindi po dapat. Hindi dapat. Dahil ang kalaban niya, Ephesians 6:12, ano sinabi ganoon? Kasi hindi mo alam, lalabanan mo yung anak mo eh. Hindi yung barkada na anak mo, kundi yung spiritual lion na umagaw sa kanya, yun ang kalaban talaga, pero hindi mo alam. Kanya, saan sabi nito, I will strike him. Ang sabi ni David, I struck him. Grab it by its fur or yung mane. Ano ba sabihin nun? Hindi lang rod and staff, kamay ang gamit ni David. Sa paanong paraan natin ngayon gagamitin yung I will strike him, I will grab him. Paano natin gagamitin ngayon? Sa paanong paraan, mga tatay? In Psalms 22, verse 21, balik tayo. Save me from the lion's mouth and from the horns of the wild oxen. You have answered me. In other words, David was praying. Nananalangin siya. In other words, itong verse ito po, nananalangin siya ng fervent prayer ang kanyang ginagawa. And honestly speaking, tatay, that is the most effective weapon na pwede nating gawin para pang-agaw sa bunganga ng leon sa mga anak natin. Prayer ang katapat po niyan. Kaya sinabi sa 1 Thessalonians 5:17, prayer without ceasing. Dire-diretso ang prayer sa anak. Pinag-pray mo sa umaga, pray ka pa sa tanghali, pray ka sa hapon, pray ka sa gabi. Puro anak mo, kahit nagmamaneho ka, nasa isip mo, anak mo, pinag-pray mo. Yun ang pray without ceasing. Hindi lang yun. In Luke 18:1, ano sinabi ka doon? And then he spoke a parable that men always ought, father always ought to pray and not give up. Hindi ka titigil hanggat hindi na-deliver sa bunga ng anak mo. Hindi ka tigil, pray ka pa rin ng pray. And that's the only way and the most effective way to deliver and rescue your sons and daughters from the mouth of the lion. Strike and grab them by its fur. Through what? Through prayer. Kaya kamay ang ginamit ni David, kamay din ang gagamitin natin para i-rescue panlaban sa devil. Para na sa ganun po ay ma-rescue natin sila sa bunganga ng leon. Sapagkat mabigat ang kalaban po. Patuloy ko sinasabi sa inyo to, patuloy ko binabaon sa isipan ninyo. Ephesians 6:12, sabi ganoon, hindi kalaban natin ang laman, blood, hindi tao, hindi barkada niya ng kalaban, but against principalities. Iba't ibang klaseng demonyo to. Against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness. 4 na klaseng demonyo po itong kalaban natin. That's why in Philippians 4:6, ano sinabi ganoon? Do not be anxious. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mabahala, mga tatay. Kung nagkakagano yung anak ninyo, huwag kayong matakot. Huwag kayong mabahala. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag. Sa anumang bagay, huwag kayong mawala ng pag-asa. But, in everything, by prayer. Panalangin lang. Panalangin ang panalangin. With thanksgiving and let your request be made known to God. Prayer lang po. Strike the lion with your prayer. Attack the lion with your fervent prayer.
nakukuha natin. But the question is, what does fervent prayer means? Ano ibig sabihin nun? Listen to me, tatay. Hindi lang tatay, pati kayo nanay. Pati kayo mga anak. Pag sinabing fervent prayer, number one means, prayer with focus. Nakafocus ka. Saan? Hindi sa kabuhayan. Sa anak ko. Kahit may problema ka na sa iba, hindi. Sa anak ko. May problema ka doon sa opisina, hindi. Sa anak ko. Naku, ganun ang focus ng prayer. I'm talking about prayer. Yun ang focus ng prayer po natin. Yung anak ko, kailan maagaw ko sa bunga nila, yung anak ko, my son, my daughters, my son, my daughters. Focus ka doon. And second, fervent prayer means urgency. Nagmamadali ka, nando doon. Lord, maraming awa, Lord. Tulungan mo mawala sa bunga nila, Lord. Lord, baka mapatay anak ko, Lord. Baka maimpyerno anak ko, Lord. Lord, agawin mo siya, Lord. Agawin mo siya. Nagmamadali ka. And with real conviction. Nasa heart mo. Convicted ka na kailangan gawin ng Lord at convicted kang gagawin ng Lord. Ibig sabihin, you are not just reciting. Hindi na Panginoon, sorry, ay agawin mo sa bunganga na leon ng aking anak, aba, hindi po ganun yon. You actually mean every word you say. Bawat salitang sinasabi mong, I mean it. Lord, kailan maagaw yan? I mean it. Lord, kailangan po ma-snatch sa bunga na Lord, I mean it. Puro ganun. Meaning you're wrestling with God about something that really matters to you. Nakikipaglaban ka, pinaglalaban mo ang anak mo sa isang bagay na napaka-importante sa'yo. Yun dapat ang nasa mind, mga tatay. And it is a kind of prayer that takes hold of God. Sa Tagalog po, yan po yung dasal na mahigpit na humahawak ka sa Diyos. Yan yung dalangin na dasal na hindi ka bumibitaw sa Diyos. Hanggat hindi lumalaya anak mo sa bunganga na leon, hindi ako bibitaw. Magpe-pray ako. And it is called a holy, violent prayer. Why? Why holy, violent? May holy bang violent? Violence, holy? Matthew 11:12, Jesus said, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers from violence, and the violent take it by force. Ano ibig sabihin nun? It is not about physical violence, but violent faith. Violent faith that refuses to quit. Yun ang kailangan natin, faith sa prayer. Violent ang faith po natin. Hindi tumatanggap na no. Kailangan ko yes. Nakukuha po natin. Ganun tayo dapat. Violent prayer para sa anak natin. Why? Kasi buhay at kinabukasan ng anak mo ang pinaglalaban mo. Kaya hindi pa pwede susuko ka, no! Do not quit in prayer, but fight for your son, fight for your daughter, fight for your wife, fight for your family. With violent faith. Alala ko isang violent faith sa Canaanite woman. Lumapit sa kanya yung anak niya, babae. Yung babae, anak niya, inaalihan ng demonyo. First, she asked for mercy. Maawa ka, Lord, maawa ka, Lord. But the Lord Jesus Christ was quiet. Di siya tinugon, di siya pinansin. Ano ginawa niya? Hindi pwede ito, anong quiet. My daughter is in the mouth of the lion. Lord, Lord, Lord. Pangalawa, ano nangyari? She was driven away by the disciples. Siguro sabi ng disciples, hindi kayo, sige mamaya lang, bukas na lang, balik ka na lang. Sige, alis ka na. Hindi siya pumayag. Anong alis? Ngayong urgency nandoon. Kanina yung focus nandoon sa kanya. Urgency nandoon sa kanya. Hindi. Kailangan hindi lumayas ang demonyo sa anak ko. Hindi ako alis dito. Yung pinaglaban niya, why? Yan ang tanong. Pangatlo, I was sent only for the lost sheep of Israel. Sinabi ng Lord, hindi lang masabi, wala akong pakialam ko sa Israel lang yan. Basta yung anak ko, kailangan makalaya yung anak ko. Kailangan mawala ang demonyo sa kanya. Yung anak ko, nasa bunga na lang, kailangan makalaya siya. Wala akong pakialam ko sa Israelita lang pinadala sa mga lost Israel. Wala akong pakialam. Ganun siya. Yun po ang focus sa kanyang pinagpe-pray. Pang-apat, sabi ng Lord, I don't give my children's bread to the dog.
Siguro hindi lang masabi ba, aso na akong aso, wala akong pakialam dyan. Pero hindi kita tatantanan. Why? Yung anak ko, inahalian ng demonyo, nasa bunganga na leon, alisin mo, Lord, alisin mo, Lord. Hindi nga ako pinarito para dyan. Wala akong pakialam, basta alisin mo, Lord. Hindi ka kasi Israelita, ano kayo? Gentile ka, hila akong pakialam dyan. Wala siyang pakialam sa lahat. Yun ang violent faith. Pinagpipilitan mo talaga. Why? Kailangan lumaki ang anak ko. Kailangan makalaya ang anak ko. Kailangan makalaya ang anak ko. Kailangan anak ko makalaya. Yun po ang prayer na yun. Because for her, all I know, hindi lang niya masabi sa Lord, Lord, puro rejection ang inabot niya. Hindi lang niya masabi, Lord, all I know is that my daughter is in the mouth of the lion and I have to rescue her through you, Lord. Yun lang ang alam ko. Wala nang iba. Yun sinasabi kong focus ka sa anak mo, sa prayer mo, sa anak mo. Nakukuha po ba natin? Magbibigay ko sa example sa inyo. Sa Mark 2, 4 sila. May dala stretcher. Bitbit nila yung paralyzed. Pagdating sa bahay, nakita. Sabi niyo isa, pare, punong-puno. Isa tabi, pasok dyan. Hindi ka makakapasok dyan. Hindi. Kailangan gumaling to si pare. Kung ako si pare. Ilang taon na itong paralyzed to eh. Hindi ka naman, palitin natin. Tignan natin. Sa likod, iikit tayo. Iikit ka, punong-puno yun. Ano gagawin mo? Hahawiin mo lahat. So wala na excuse me doon. Hoy, tabi. Unahin natin ito. Pilay ito. Ikit sa likod ng bahay. Makita. Sarado rin yung likod. Punong-puno rin ng tao. Doon sa may gilid. Sa gilid. Ikit sila. Nakita. Puno rin eh. Hindi pwede ito. Sabi nung 4. Hindi pwede ito. Samantalin natin. Nandyan ng Lord sa loob. Bihirang mangyari yan. Kailangan gumaling to. Si Pilay. Kailangan gumaling si Pilay. Ano ginawa nila? Ano sabi ni isa? Sige. Ito gawin natin. Doon tayo dumaan. Kasi kung huhukay tayo sa ilalim, baka isang buwan na di ba tayo tapos dito? Wala na Lord dyan. Sa ibabaw tayo magdaan. Teka, may bubong yan ah. Walam ko. Pero doon tayo dadaan. Ano gagawin natin? Sumunod ka na lang. Basta doon tayo sa taas. Inakyat nila. Yun lang, dalin mo yun, iyak mo sa taas. Ganong kalaki yung stretcher na yun. Nakatali siya ron. Inakyat doon sa bubong, iaakyat mo. Pagdating sa bubong, bakbak na yan. Pak. Mga debris bumabagsak na ngayon sa loob. Tsak, doon daw sakto kung nasaan ang Lord, doon ang binakbak nila eh. Di nandun ang Lord ngayon. Tinatama siya ng alikabok. Sige pa rin ang Lord. Papaalad ang maawain. Ang Diyos natin ay mabait. Ang Diyos, bumabagsak na yung debris. Hindi kumikibo ang Lord. Siguro iba sabi, Lord, tinan mo naman yung Lord, naano ka dyan? Tinatamaan ka na, Lord. Baka may tamaan ka na malaking bado dyan. Hindi lang masabi ng Lord, gusto ko yan. Hukay sila. Siguro makahukay ng ganun kalaki na. Eto na, hinulog na ngayon. Binabaha na. Yung pilay, binabaha na. Nandun sa stretcher. 4 sila eh. Binabang ganun. Pagbabang ganun, sakto doon sa harapan ng Lord. Aba, hindi sinabad yung pagbaba nila. Bakit ganyan ang ginagawa ninyo? Wala ba kayong modo? Imagine, di inyo itong bakay, babakbakin nyo, ganyan ang gagawin ninyo. Hindi yun ang sinabi ni Mark. Ang sabi ni Mark, when Jesus Christ saw their faith, ano sabi niya? Son, your sins are forgiven. Magaling ka na. Why? Because of your violent faith. Kaya sabi ko sa inyo ngayon, hindi pa pwedeng prayer. Panginoon, abutin mo po siya, Lord. Lord, yung anak ko, Lord, alam mo naman, nagyaya sa anak ko. Hindi na po pumapasok. Wala na po, ay mag-aaral. Ganun po, tamad po mag-aaral. Sige, bahala na po kayo, Lord. Bahala na po kayo. Wala kang makukuha. Why? May iniintay ang Lord sa'yo. Your violent prayer. Lord! Alam mo naman, Lord, ilang linggo ko na pinagpe-pray ito sa'yo, Lord. Pero hindi ako titigil, Lord. Papanalangin ko yung anak ko, kailan makalaya anak ko, Lord. Kaya maalis na sa bunganga na yun, Lord. Kailan mawala siya nun, Lord. Lord! That is violent faith and prayer. Yun po ang tinuturo sa atin. Sa atin, pag nag-pray, Lord, huwag mo yung anak ko, Lord. Alam mo naman, sakit sa ulo yan, Lord. Nakatrabaho na ako, tapos ganun pa ginagawa, Lord. Hindi ako makakonsentrate sa trabaho ko, Lord. Sige, Lord, bahala ka, Lord, Lalong titigas ang ulo niyan. Why? Hindi ka tumayo bilang shepherd. Hindi ka tumayo bilang shepherd. Dapat tumayo ka bilang shepherd. And that's the prayer, that's the determination, the desire, the attitude
the heart of a shepherd to his sheep. Ganun po yung ginawa nilang yun. At yung ginawa ng babaeng yun, ganun po. Yung nandoon yung tinatawag na never say die attitude. Sa iba, wala sa kanya yung wala na yung anak mo. Yung anak mo wala na, tapos na wala ng pag-asa yan. Yung anak mo wala na, wasak na buhay niya. Patay na yan. Sabi, nasa bungaan na yan, tapos na yan. Wala siyang ganon. Yes, sa mga tatay may ganon. Pagkaganon period na, but not to a father who has a shepherd heart. Pag tatay ka't may shepherd heart ka, hindi mo susukuan yan. Ano ba na mangyari? Kahit ano nakita sa anak mo na talagang nagpakasama-sama na talaga, hindi kita susukuan. Dahil ako ang pastol mo at ikaw ay tupang legal. Hanggang saan hindi susuko ang isang shepherd. Amos 3:12. Thus saith the Lord, as a shepherd, not as a father. Thus saith the Lord, as a shepherd takes from the mouth of a lion 2 legs or a piece of an ear, so shall the children of Israel be taken out who dwell in Samaria. Bilang tupa, aagawin ko sa bunganga ng leon, kahit 2 binti na lang ang matira, 1 tenga na lang matira, aagawin ko pa din. Nakukuha niyo ibig sabihin ng Lord? Talaga ko hindi pa. May mga ibang interpretation ang mga scholars dito. Iba sabi, konting remnants lang ng Israel ang marirescue. Iba naman sabi ganoon, ito'y parang proof ito na kinain talaga ng leon yung mga pinaalaga. Kasi may mga shepherd na hindi kalatupa, pinaalagaan lang. Tapos nawala, kinain ng leon, para may ebidensya sila, kinukuha kahit legs na lang. Pero sa spiritual, hindi ganoon po. At sa literal shepherd si David, kahit nasa bunganga ng leon, sugat-sugat na yan. Ang mga buong katawan niya ay aagawin pa din po niya. That means, tayo mga fathers as a shepherd, kahit lulong na sa bisyo anak mo, kahit nagbago na yung ugali, naging bastos na sa'yo, kahit lulong na sa barkada, kahit tila baga wala ng pag-asa, at kumbaga sa tunay na tupa, binti at paa na lang, tsaka tenga na lang natira sa kanya. Pero kahit ganun na natira, agawin mo pa din! Agawin mo pa din! Do not give up! Why? Bakit? Because our shepherd, the Lord Jesus Christ, which is the good shepherd, ganun ang ginawa sa atin. Dahil kung maaalala ninyo, marami sa atin before we accepted Christ, ano tayo sa harapan ng Lord? Romans 7:24, oh, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death. Or sinabi, wretched. The word wretched indicates a profound sense of misery and helplessness. Walang magagawa. This is the human condition apart from the shepherd Jesus Christ. Pag wala ka sa Lord, wretched ka. Wasak ka. Ibig sabihin, we are in the mouth of the lion, which is Satan. Wasak tayo, miserable, destroyed tayo, hopeless tayo, helpless tayo, totally broken po tayo. At durog tayo dahil sa kasalanan ginagawa natin noon. And yet, the Lord Jesus Christ did not quit. Hindi siya umurong, hindi siya sumuko. Ni-rescue pa rin tayo ng ating Panginoon. In what way? The Lord Jesus Christ did not stand only as a father to us. Hindi siya tumayo bilang tatay lang. But He stood as a good shepherd. A good shepherd. Why good? John 10:11, I am the good shepherd. Ba't mo sinabing good ka, Lord? Because the good shepherd gives his life for the sheep. The good shepherd gave his life for the sheep. He gave his life for us. Ano ginawa ng good shepherd? Alam niyo ginawa niya? Yung shepherd, hinubad ang pagka-shepherd, nagbihis ng tupa. Binaligtad niya. Siya ang shepherd, hinubad yung pagka-shepherd, ginawa niyang tupa yung sarili niya, at siyang pumalit sa atin bilang lost sheep.
Pinasa niya lahat yung kasalanan natin ng mga tupanligaw tayo noon. Pinasa niya lahat. Sinacrifice niya ang buhay niya. Sinacrifice niya pagiging shepherd niya. Makaligtas lang tayo sa matinding kaparusahan. Ganun tayo kamahal ng shepherd natin si Jesus Christ. At yan isang dahilan para madama rin natin. Nadadama niya kung ano nadadama mo, kapatid. Nadadama niya kung ano nadadama ng anak mo bilang tupanligaw, nararamdaman niya. Kanya ganun siya kasidhin na iligtas natin yung mga anak natin. Iligtas natin sa kamay o sa bunganga na leon. Why? Alam niya kalagayan ng tupanligaw. Alam niya. Sa katunayan in Matthew 9:36, ano sinabi na gano'n? And when they saw the multitude, he was moved with compassion. Why? Because they were weary and scattered like sheep, having no shepherd. They were sick physically and spiritually. At para silang sheep without a shepherd. Listen to me, tatay. Ganyan din nangyayari sa anak mo, hindi mo allow magnaliligaw. Imbis na i-guide natin, ipag-pray bilang shepherd, sinisigawan, inaangilan, minumura, naiinis, tinatanggap nila, kaya ano resulta? They're like sheep without a shepherd. Why? Kasi yung tatay, hindi tumayong shepherd sa kanyang anak. Tatay lang siya. Disclaimer, hindi ko sinasabi lahat ng ama ganun. Pero alam ko meron ding mga ama na gumawa na lahat para mapaayos ang anak. Pero wala pa rin nangyari. Dahil hindi ka tumayo bilang shepherd. Pero titsaking ko sa iyo, pag nag-pray ka sa Lord ng fervent prayer, titsaking ko sa iyo, maaagaw mo sa bunganga ng leon ang iyong anak. Tulad din natin noon. Kung paano tayo inagaw ng Lord. Though it seems na wala tayong pag-asa noon. And because of sin, wasak na tayo. Durog na tayo sa bunganga ng leon. Puro yung good shepherd pa din ang hindi sumuko. Inagaw pa rin tayo. Kahit gutay-gutay na tayo dahil sa kasalanan, inagaw pa rin tayo. Where? At the cross of Calvary. At the cross. Siyang pumalit sa atin. Siya namatay. Siyang pinarusahan. Dapat tayo po, pero siyang pinarusahan. Tumayo bilang tuba. Parusahan siya para sagipin lang tayo lahat. Yun ang mentality ng isang shepherd. Na kaya mo i-sacrifice ang lahat. Pati pride mo, kaya mo i-sacrifice. And even your own life. Alang-alang sa tupa, alang-alang sa anak mo, kaya mo i-sacrifice ang lahat. Dahil anak mo yan. At ligaw siya. Kaya dapat ikaw, ama, tumayo ka bilang shepherd. Tumayo ka bilang pastol. Tumayo ka bilang pastor sa loob ng bahay. At pagpastulan mo ang anak mo. Na pag naliligaw, gagawin mo lahat. Maagaw mo lang siya sa bunganga ng leon. Alam ko marami sa inyo dito, ang anak mo nasa bunganga ng leon. Pero wala kang magawa. At talagang wala kang magagawa unless na tumayo ka bilang shepherd sa anak mo. Sapagkat pag tumayo ka bilang shepherd, titsaking ko sa'yo, maliligtas ang iyong anak. You know why? Kung ikaw nagagalit sa anak mo, si Jesus hindi. Si Jesus naaawa sa anak mo. Si Jesus nahahabag sa anak mo. Yung anak mong nakakainis, yung anak mong nakakagalit, yung anak mong nakakaasar, ikaw nakakaasar. Pero yung tunay na shepherd, hindi. Nahahabag siya doon sa anak mo. At gusto niya maahon siya sa bunganga ng leon. Pero iniintay niyang kumilos ka, tatay. Kumilos ka bilang shepherd, tatay. Panalangin mo sa akin. Pag-pray mo sa akin. At ililigtas ko ang anak mo. Dahil habag na ako sa anak mo. Hindi lang masabi sa iyo ng Lord. Dahil sumisigaw yung anak mo. Matagal na taon nang sumisigaw. Father, save me from the mouth of the lion. Save me from the mouth of the lion. Ano narinig niya? Sigaw. Inis, galit ang narinig niya. Pero sana, sa umagang ito mula sa oras na ito, ngayon pa lang sana narinig mo na sigaw ng anak mo. Sana ngayon pa lang narinig mo sinisigaw ng kaluluwa at espiritu ng anak mo na sumisigaw na, help me, Father. Save me from the mouth of the lion. Iligtas mo ako. At i-checking ko sa iyo ang Diyos mismo, ang Lord mismo,
punong-puno ng habag sa anak mo. Hindi siya naiinis dahil naiintindihan niya. Hindi siya naging tupang ligaw. Hindi. Naging tupang matuwid siya. And yet, naintindihan pa rin niya ang kalagayan ng tupang ligaw. Ikaw dati kang tupang ligaw, tatay. Kaya dapat mas naunawaan mo kaysa sa Diyos. Pero bakit ang Diyos naunawaan na hindi naman niya dinanas yun? Ikaw dinanas mo, pero hindi mo naunawaan. Kasi hindi mo alam. Kaya pinapaalam sa iyo ng Lord ngayon. Tumayo ka bilang shepherd sa mga anak mo. At titsakin ko sa'yo maliligtas ang anak mo sa tiyak na kapahamakan. Sa oras po ito, alam ko, marami sa atin, naalala mo anak mo. Mawaring kasama mo anak mo sa ngayon. Mari anak mo umiyak din. Anak mo nararamdaman ang pag-ibig ng tunay na shepherd ng ating Lord. Kaya sa oras ito, pwede bang yuko natin ulo at mananalangin ako sandali. And please meditate. I need you more, More than yesterday. more than yesterday. I need you more, Kailan, Lord, kailan, Lord. more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more, more than yesterday. I need you more, more than words can say. I need you more Oh, yes, Lord. than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Diyos na nasa langit. Sa oras pong ito, Panginoon, nasa harapan mo ang lahat ng mga ama ng tahanan. Alam ko marami sa kanila, O Diyos, ay namang problema sa kanilang mga anak. Alam ko marami sa kanila, O Diyos, ay sumakit ang ulo dahil sa problema sa anak. Ngunit ngayon nalaman namin, O Diyos, na yun ang aming pagkukulang bilang ama. Hindi kami nakatayo bilang shepherd, Panginoon. Kasi sa oras na itong kahilingan ko, O Diyos, bigyan mo po ng shepherd's hearts ang lahat ng mga amang nandarito, O Diyos. Upang na sa ganun maipadama namin sa aming anak, O Lord, na kami hindi lang tatay, Panginoon, hindi lang kami ama, kundi kami mga pastol, Panginoon, na pinagpapastulan ng aming pamilya. Panginoon ko, hindi ko alam kung anong ginagawa ng demonyo sa mga anak nila, O Lord, pero ikaw alam mo, O Diyos. Meron dyan, Panginoon, na nagkapos na ng bisyo, Lord. Meron mga bata na suwail sa kanyang magulang, Lord. Meron ditong anak nila, Panginoon, kung makasagot sa kanila, alam mo kung sino. May mga anak, Panginoon, na disrespectful sa kanilang magulang. Binubuhusan ng mga ama ang kanilang dapat gawin para makapag-aral lang, pero ayaw na ka na. Nababarkada ng gusto, napupunta sa masamang barkada, Lord. Panginoon ko, ikaw nagsabi, sa pamamagitan ng fervent prayer, ay lalaya ang mga anak nila, Panginoon ko. Kaya sa oras na ito, ang bawat amang nandito, nakafocus sa mga anak nila, Panginoon ko. Nakafocus sa bunga ng leon, O Lord. At tulutan mo sa oras na ito, Diyos. Palayain mo silang lahat, Lord. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Palayain mo sila in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. At tulutan mo, Lord, ang lahat ng amang nandito, O Lord. Magmula sa araw na ito, ay matutong manalangin, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali, para sa kanilang mga anak, Panginoon ko. Upang sa ganun makalaya sila ng lubusan, Ama. Ang niintay mo lang ang tatay na tumayo shepherd, Panginoon, at ipanalangin ng kanyang anak, Lord, ng puspusang pananalangin, Lord, na manggagaling sa kanyang puso, Ama.
at sa oras na Diyos, ilagay mo kabigatan sa bawat amang nandirito, Lord, upang sa ganun magampanan nila, Panginoon, ang dapat nilang gawin, Lord. Iunat mo kami mo sa lahat ng amang nandirito, O Lord. Sino man na walang hanap buhay, bigyan mo, Panginoon. Sino man nahihirapan sa finances, tulungan mo, Panginoon ko. Sino man na may karamdaman, pagalingin mo, Panginoon. At bukod sa lahat, O Diyos, lahat sila patayin mo bilang shepherd sa loob ng bahay, O Lord. Pagpastulan ng kanilang pamilya, Ama. Kaya yunat mo kami mo sa kanilang lahat, Lord. Binibigay kong bendisyon sa kanilang lahat, Ama. At sa oras na ito, Diyos, naniniwala ako, nasa kanila ang tagumpay. Alam kong gagawin nila lahat ng tinuro mo, Lord. Pag yun ang nagawa nila, lalaya ng lubusan ang kanilang mga anak, Ama. Marami po salamat sa karunungan binigay mo sa amin, sa kalaman binigay mo sa amin, Lord. At ikaw na pong bahala sa kanilang lahat, Lord. Tinatakubilin ko pati lahat ng mga anak nila sa kamay mo, O Diyos, na ikaw na rin po ang bahala sa kanila, Ama. Maraming salamat, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen. So praise the Lord mga kapatid, maraming salamat po sa ating Panginoon sa kanyang pong mensahe tungkol po sa dapat pong gawin, lalo na po sa lahat po ng mga ama ng tahanan, sa paghubog po sa ating pong mga anak. So ngayong araw naman na ito, para naman po sa ating pong mga first time visitors, ganyan din sa ating mga first time viewers po, bawat isa po sa atin na isa pong anak, tandaan po natin, naging isang anak tayo for one time in our lives, even up to now, na nangangailangan ng gabay ng ating Panginoon o ng ating pong Good Shepherd. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Maaari ang iba po sa inyo under attack, tinatawag na leon, katulad ng mga problema, iba't iba, samot-sari, mga kabigatan, mga sufferings, hardships, or kundi kaya yung impluensya ng mundo o ng sanlibutan, or ang iba sa inyo perhaps ay naliligaw po kayo ng landas na hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Alam niyo po, sa mga bisita na nandirito, pinapaalam po ng Diyos sa inyo na hinahanap niya po kayo. At inaanyayahan po kayo na lumapit po sa Kanya. Ang kailangan niyo lang pong gawin ay tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo bilang iyong sariling tagapagligtas at pinawalaan po ang Kanya pong gospel para tayo po ay maligtas. Pag sinabi po natin kaligtasan or salvation, please listen to me sa lahat ng mga bisita. Masabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata, we are saved by grace through faith. Kaya alam mo ang tanong, isan tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ. Perhaps karamihan sa inyo, familiar dyan, siya'y namatay, inilibing, nabuhay na magbuli. Public knowledge, common knowledge po yan. At perhaps marami sa inyo ang naniniwala. Pero ang tanong, is believing enough? Pag tayo po may naniwala, nanampalataya, wala na tayong gagawin, hihinto or tutuldok na po tayo doon. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Dahil ang gospel po ng Panginoon ay hindi po tayo matatapos sa pananampalataya at paniniwala, kundi ito po ay sinusunod. But another question is this, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. First, we are going to repent. Tayo po yung magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We are going to ask for forgiveness. We are going to confess our sins. At naniniwala po ako kung pakiramdam mo, napakarami mong nagawang kasalanan, mabibigat na kasalanan, patong-patong. Feeling mo, ikaw na yung pinakamarumi at masamang tao sa balat ng lupa. Believe me, my friend,
The Lord is willing and able to forgive your sins as long as andun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso. Dahil yun po ang tinitingnan niya. May ating pong taos puso ng pagsisisi at tayo po ipatatawarin ng ating Panginoon. So yan po yung first step, we need to repent. So, dyan din po papasok yung po death to sin. Now, second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So, kung una, tayo po ay nagsisi ng ating pong mga kasalanan, siya naman po ay namatay. So, tayo naman po ay pinapatay natin ating pong mga kasalanan. Pangalawa, siya naman po ay nilibing, tayo naman ililibing naman po natin ang ating pong mga kasalanan through water baptism in the name of Jesus Christ. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And take note that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-aalis po ng ating pong mga kasalanan. So, yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Ang ating Panginoon na buhay na magmuli. After 3 days, tayo naman po itatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. So, tayo po'y mababago na po o matatransform. Papasok ang transformation, ng regeneration na nabanggit po sa Romans 8:11, gayon po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Sa lahat po ng mga bisita na nandirito, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Kung minsan, pinipilit po natin magbago 1-2 buwan, pero nagtataka ka, bumabalik ka sa dati. Kung meron ka mga bisyo, masasamang ugali, or kung ano man, ang mga hindi magaganda, nahihirapan ka, pabalik-balik kasi po, sarili lang po natin. But once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabi po nating power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po 3 bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng mga bisita na nandirito, pwede po ba nayuko natin ang ating po mga ulo panandalian? Pikit po natin ang ating po mga mata, and kindly just whisper a short prayer to the Lord. Kung sa tingin mo, marami ka nagawang kasalanan, ibulong mo lang sa Panginoon, sabihin mo sa Panginoon, Lord, I'm sorry. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga pagkakamali ko at pagkukulang. Just a short prayer, ibulong mo sa Panginoon at naniniwala ako naririnig ka ng Panginoon ngayon. At habang nakayuko ang inyong mga ulo, nakapikit ang inyong mga mata, pwede po ba na itaas po ninyo inyong 2 kamay bilang tanda ng pagsuko? And please repeat after me with this prayer. At tayo po sa likod, tumayo po tayo, tapat po natin sa kanilang kamay po natin. Sige po, sunod po kayo sa akin sa prayer po ito ng acceptance sa ating Panginoon. Habang binabanggit niyo ang panalangin ito, ilagay po natin sa puso. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali sa lahat ng aking mga at pagkukulang. at pagkukulang. Sa oras na ito, Sa oras na ito, tinatanggap po kita tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas. bilang sariling At tinatanggap po kita at tinatanggap po bilang kita Diyos ng aking buhay. bilang Diyos na Naniniwala po ako naniniwala po na ikaw ay namatay, na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, ikaw ay nilibing, at sa 3 araw at sa 3 ay araw nabuhay na magmuli. ay nabuhay na Tulungan mo po ako tulungan niyo po ako makapagsimula makapagsimula ng bagong buhay. ng bagong buhay At idagdag mo po ako at idagdag niyo sa po iyong ako kaharian. sa inyong kaharian. Maraming salamat po Maraming sa salamat pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Sa kanan po ninyo, andun po yung ating pong green flag. Sumunod lang po kayo dyan sa mga bisita po namin. Meron lang po explain po sa inyo further regarding po sa ating pong kaligtasan. Sige po, sunod lang po kayo dun po sa green flag na yon. Praise God. So samantalang sa atin naman po mga first-time viewers, you may contact us or message our Facebook page para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. So God bless every one of you, and to God be all the glory.
Alright po, congratulations po sa lahat ng mga tatay ngayon. Isang palakpak malakas na ibigay natin sa kanila. Congratulations sa inyo sapagkat napagtagumpayan nyo ang pagiging tatay sa inyong family. Kaya kinakailangan po talagang manatiling strong tayo sapagkat nakatingin ang nanay, nakatingin ang mga anak, nakatingin ang lahat sa atin. Kasi napaka-importanting rolyo ang maging tatay ka sa isang tahanan. Amen. Alright, tayo po idadako sa offertory. 1 Chronicles chapter 29, verse 14. But who am I and who are my people that we should be able to offer so willingly as this? For all things come from you and of your own we have given you. Tunay nga po na alam din naman natin na ang Diyos ang nagpapayaman, ang Diyos ay nagpapahirap. Kung tayo ay susunod sa Panginoon, maraming blessing ang matatanggap natin. Amen? Pero para sa mga tumatanggap ng biyaya mula sa ating Panginoon, ang sabi po dito sa binasa natin, we should be able to offer so willingly. Kailangan tayo po ay magbibigay sa ating Panginoon bilang pagtanaw ng utang na loob. Di ba? Dahil sabi po, all things come from Him. Lahat ng bagay na tinatamasa natin, nasa kamay natin, nasa pag-aari natin, ay galing po sa Kanya. Kaya ngayon po tayo po ay magbibigay para sa gawain ng ating Panginoon. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means and give. Yan po sa naka-flash sa ating screen. Maraming salamat din po sa mga kapatiran, walang sawang sumusuporta po sa ating mga gawain. And to all Servants Force workers, please block your schedule for our Servants Force Workers Conference on July 7, Tuesday, 3 p.m. at Ninoy Aquino Stadium. Yuko natin ang ating mga ulo, let us pray. Amang banal na sa langit, tunay nga po napakabait mo sa amin. Ngayon po ay pinakita mo sa mga tatay na kailangan sila ng kanilang mga anak. Kung meron mga pag-uugaling hindi maganda ang mga anak, ituring namin ito na hindi sila ito, kundi ito'y gawa ng devil sa kanila. At kinakailangan po ang lakas ng loob, ang pananampalataya ng isang ama kung paano kukunin sa bibig ng leon ang kanilang mga anak. Hindi po dapat, Lord, ng pagagalitan, gugulpihin, kundi una muna namin silang ilabas sa bungangan ng leon. At paano namin gagawin ito? Manalangin kami, prayer without ceasing, dahil kami po ay nakikipagdigmaan laban po sa gawa ng mga devil sa aming mga anak. Kaya Lord, sa pangalan na to ng aming beloved Bishop, nawa ay hindi po ito papasok sa isang tenga at lalabas sa isang tenga, kundi pamuhay po namin, Lord, na kami maging masigasig sa pananalangin, magpumilit kami, Lord, para po sa kaligtasan ng aming mga anak. Wala po dapat na bumigay sa mga tatay. Kaya ang mga tatay, kinakailangan pong ilapit ang sarili sa inyo upang ang lakas mo ay sumakanilang lahat. At para sa amin lahat, Lord, pagpalain mo at basbasan ang kaisipan, bigyan mo ng katalinuhan kung paano maayos ang mga problema. Ingatan mo mga katawang lupa, Lord, sa mga sakit. Ganon din po, O Diyos, patuloy mong ibuhos ang masaganang pagpapala. At para sa aming bayan, Lord, tulungan mo po, Lord, ang mga nasa kinauukulan, ng mga leaders na magkaroon ng katalinuhan kung paano nga ayusin ang mga masalimuot na mga pangyayari sa gobyerno, Lord. Pagpalain mo ang bansa namin sa pamamagitan ng pagbigay mo sa amin ng maayos at mabubuting leaders. Ganon din po, Ama, ang kalikasan, dalangin namin, Lord, na kontrolin mo anuman, Lord, ang mga masamang bagay na nais na tumama sa bansang Pilipinas. In the name of Jesus, pinapalayas po namin lahat ng mga ito, O Diyos, at pinapadala namin ang lahat ng mga gandang elemento sa bansa namin. Maraming salamat, patuloy mong gamitin ng Church natin, Lord, sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Magpadala ka ng maraming workers at yung mga lumapit sa harapan, pagpalain mo, hindi lamang sila hanggang baptism, kundi lagi-lagi na silang dumalo sa gawain mo. Pagpalain mo rin ang mga anak mo na patuloy na sumusuporta sa gawain mo. Salamat po sa iyo. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you.
I lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you, and to God be the glory. A wonderful day in the Lord to our dear brethren. May we kindly have your attention as we share these important reminders. You may kindly refer to these complete details for online giving and jet sell offerings. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G-Coat. Account name, Project G-Coat Ministry. Checks payable to Tithes. Account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen or mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to bring you these church updates to help us all stay spiritually filled. Be part of a powerful worship experience filled with a fresh revival from God. See you at our on-site worship service this Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome with your families and friends. Exciting news, Extension Church Pastors and Servants Force. Be ready for 2 soul-enriching events on July 7th, Tuesday. We will have the Pastors Conference from 9 a.m. to 12 noon at La Park Event Hall. Following this, we will gather for the Servants Force Workers Conference at 3 p.m. at the Ninoy Aquino Stadium. It will be a wonderful time of fellowship, inspiration, and mutual encouragement as we strengthen one another in the Lord and unite around our theme, solidarity. We look forward to seeing you there as we grow together in faith, purpose, and unity. Let us meditate on God's Word. Be blessed by testimonies of grace and unite in one accord. Join our congregational fasting and prayer on July 25th, Saturday, at Star Mall Edsa Shaw Trade Hall. Our first devotion begins at 9 a.m. Let us take this opportunity to dwell in the presence of God. To all businessmen and professionals, step into a Christ-centered journey at the next ABC Interactive Discipleship on July 29th, Wednesday, 7 p.m. at Steel World Events Place. Registration fee is 1,000 pesos per head. Be part of this meaningful event that will transform your walk with God. Hey 1FCers! The 1FC Lounge is open for your discipleship sessions. Come and enjoy a quiet, comfy space for your 1FC meetups. We're at the devotion area from 7:30 to 8:45 a.m. See you there. The One Following Christ Discipleship Program goes digital. Like, follow, and support our official 1FC pages on Facebook and Instagram. Find us at @1FC Discipleship, and let's begin sharing our mission on a worldwide platform. Stay connected with us. Follow JCTGBTG social media pages today and help boost our online presence. Subscribe to our official YouTube channel. Don't forget to comment, share, and like our online preaching and Infinite Devotion music videos. Connect with us on Facebook and Instagram and discover meaningful quotes and messages by following us on X and Threads. Follow the official TikTok accounts of our church and Infinite Devotion for more inspiring content.
We're also excited to introduce our broadcast channels on Facebook and Instagram. Stay updated on the latest church events, announcements, and reminders. Just scan the QR code to join. New name, same devotion. Infinite Devotion is here to bring inspiring songs to your ears as we offer fragrant worship unto our infinitely powerful God. Listen to and follow Infinite Devotion on your favorite music streaming platform. We are delighted to present Infinite Devotion Covers, Volume 1, a collection of praise and worship songs performed by our church's homegrown worship team. Save these songs for your personal worship time and add them to your worship playlist. You may also listen to Infinite Devotion on Shuffle TV, A to Z, Channel 11, Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m., Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, Friday at 12 o'clock noon, Saturday and Sunday at 6 p.m. Listen to Infinite Devotion on One Radio. Put your God-given gifts to work for His glory. Join the Servants Force today. Volunteers and SF workers are especially needed for the Comrades team. Sign up via the QR code, website, or at the info area every Sunday. We are now hiring. We are looking for qualified applicants for the following positions. Interested applicants may send their resumes to hrdepartment@jctgbtg.com. To you, my King, you are worthy of praises we sing. I lift my voice, sing out your praise. To you, oh Lord, I lift my hands. To you, my King, you are worthy of praises we sing. I lift my voice, sing out your praise. To you, oh Lord, Jesus, God of my days. You alone, Lord, are worthy to be praised. Ikaw lang, Panginoon, ang nag-iisang Diyos na karapat dapat sambahin.